Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Magandang umaga, lungsod ng Tayabas, lungsod ng Lucena, una hanggang ika-4 na distrito ng ating lalawigan ng Quezon, Luzon, Visayas at Mindanao, buong bansa-bansang Pilipinas. Nagpupugay sa inyong lahat palatuntulang Stana Balikatan para sa sulong Quezon ngayong araw na ito, mga kababayan. At syempre pa, ako po ang isa sa inyong mga kabalitaan hanggang ika-7 na magandang umaga, maliit na tinik mula sa bahagi ng Bondok Peninsula. Patuloy na nagmamalaki anak ng magsasaka magniniyog, si Celine Tutor. Magandang umaga po. Sana'y samahan nyo kami. Isang oras lamang po sa programang Stand Up Balikatan para sa Sulong Quezon with Dr. Helen Tan. Ako po si King Formaran. At syempre, ang palatuntunan ito, patuloy po ninyong mapapakinggan sa iba't ibang mga himpilang partner natin dito sa ating lalawigan, kagaya ng 92.7 Spirit FM, 93.3 Radyo Servisyo, 98.1 Supreme Radio at 98.9 Love FM. Sa mga nag-aantabay naman, sa harap po ng inyong TV set, tutok lang kayo sa Broadcast Channel 6 at sa mga naghahanap sa Facebook, hanapin po ang account ng Stana Balikatan. Sa headlines, ang ating mga tampok na balita. Balitang nasyonal. Metro Manila-wide lockdown. Ayaw pa irekomenda ng Department of Health pagpasok ng mga pasahero mula ibang bansa. Lilimitahan. Libreng face mask sa lahat. Ipinag-utos ni Pangulong Duterte. 30 milyong Novavax deal. Permado na. At 100,000 na multa sa nuisance candidate approved sa Kamara. Para naman sa mga balitang lokal, 5 milyong pisong halaga ng satellite market sa Barangay Mapulot sa Tagkawayan, sisimula na. Benepisyo sa ilalim ng ICLIP, ipinamamahagi. Ilang mga magmamay sa Lucena nagpasalamat kay Mayor Alcala sa mga natanggap na fertilizer at Atty. Mike Tan na mahagi ng libreng gamot sa Ginyangan, Quezon. Sa balitang showbiz, mga kaistan, ngayong 18 na. Handa na ba sa pagtanggap ng mas mature rules si Andrea Brillantes? Sa detalye ng ating mga balita, hindi pa maimumungkahi ng Department of Health ang pagpapatupad ng mahigpit na lockdown sa Kamaynilaan sa ngayon. Pero hindi nila isinasaintabi ang posibilidad kung magpapatuloy pa rin sa paglala ang pagkalat ng coronavirus disease sa gitna ng mga localized lockdown. Yan ang sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III sa isang panayam kahapon. Ngayong 23,518 ang new COVID-19 cases ng National Capital Region sa nakaraang 14 na araw, ang pinakamalaki sa buong Pilipinas. Noong Martes lang, tinatayang 2,231 ang bagong kaso ng COVID-19 na pumasok sa Metro Manila. Sa bilang na yan, 28,144 pa ang nagpapagaling sa punong rehiyon. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi kailangang bumalik sa pinakamahigpit na enhanced community quarantine lalo na't may mga localized lockdowns naman. Hindi rin daw overwhelmed ang mga ospital sa ngayon. Kasabay ng mga granular lockdown ay pinatutupad sa ilang lugar sa Maynila at sa bahagi ng Quezon City. Matatandaang sinimulan ang 10 p.m. hanggang 5 p.m. curfew sa buong NCR noong Lunes. Magtatagal ito hanggang ika-31 ng Marso. Umabot na sa 631,320 ang tinatamaan ng COVID-19 sa Pilipinas. Sa ngayon, kung saan 12,848 ang pumanaw na. Ayaw namang iugnay ng Malacanang sa pagbubukas ng ekonomiya ang pagsirit ng mga kaso, kundi sa mga hindi raw sumusunod
sa minimum health standards. Kaugnay naman ang pagdami ng COVID-19 cases sa Pilipinas, pansamantala munang sinususpinde ng National Task Force Against COVID-19 ang lahat ng biyahe ng mga banyaga at papauwing Pilipino na hindi OFW simula ika-20 ng Marso hanggang ika-19 ng Abril. Exempted naman sa kautosang ito ang mga medical repatriation at sa kanilang mga escort na inendorso ng Department of Foreign Affairs, Office ng Undersecretary for Migrant Affairs Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Distress Returning Overseas Filipinos na inendorso ng DFA o UNWA, Emergency, Humanitarian at iba pang analogous cases na inaprobahan ng NTF COVID-19. Maliban dyan, lilimitahan din sa 1,500 bilang ng mga pasahero kada araw ang mga international inbounds arrival sa Ninoy Aquino International Airport simula ika-18 ng Marso hanggang ika-18 ng Abril. Kailangang mabigyan ng libreng face mask ang lahat upang makasunod sa minimum health protocol ayon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuna ni Duterte na ilang beses na ginagamit ang mga lumang mask lalo na ng mga walang pambili. Muling inulit ni Duterte ang mga naunang pahayag na dapat magbigay ng libreng mask ang gobyerno. Inatasan ni Duterte ang Department of Interior and Local Government at ang mga kapitan ng barangay na tumulong sa pamamahagi ng face mask sa kanilang sasakupan. Bukod sa pagsusuot ng face mask, kailangan ding magsuot ng face shield ang mga lumalabas ng kanilang tahanan at sundin ang ipinatutupad na social distancing upang makaiwas sa COVID-19. Nilagdaan na ng Pilipinas ang isang supply agreement para sa 30 milyong doses ng COVID-19 vaccine na gawa ng Novavax. Ipinagmalaki ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. na naging maganda ang resulta ng pagbiyahe niya sa India noong isang linggo kung saan nalagdaan ang isang kasunduan. Ayon kay Galvez, ang bakuna na gagawin sa India ay posibleng dumating sa bansa sa ikatlo o ika-4 na quarter ngayong taon. Ang Novavax ay nagpapakita ng 89.3% ng efficacy sa trial at isinagawa sa United Kingdom. Bukod pa sa Novavax, nag-usap na rin ang Pilipinas at ang India para sa 8 milyong doses ng bakuna na gawa naman ng Bharat Biochem ng India. Sinabi rin ni Galvez na tatanggap ang Pilipinas ng nasa 1.4 na milyong doses ng bakuna na gawa ng Sinovac Biotech ngayong buwan. Umaasa rin si Galvez na matatapos na ang pagbabakuna sa mga healthcare workers ngayong Marso o hanggang sa ikalawang linggo ng Abril. Inaprubahan na kahapon sa House panel ang panukalang pagmultahin ng 100,000 ang sinumang nuisance candidate kaugnay ng pagdaraos ng halalan sa bansa. Nakasad sa inihaing House Bill 91 ni 1st District Samar Representative Edgar Mary Sarmiento na sa tuwing gaganapin ang eleksyon sa Pilipinas, partikular na sa national level ay parang kabuting nagsusulputan ang mga nuisance candidate. Ayon pa sa sulon, sa pagsusumite pa lang ng Certificate of Candidacy sa COMELEC ay maraming kandidato ang disqualified pero tumatakbo sa national position. Tila ginagawa mo ng biro, laro at pagpapatawa lamang ang nasabing mga kandidato para umeksena sa paghahain ng COC sa kanya-kanya pang gimmick. Ang mga mapapatunayang nuisance candidate ay pagbumultahin ng COMELEC ng hindi bababa sa 100,000 piso upang magsilbing leksyon sa mga panggugulo lamang sa eleksyon na tigilan na ang maling gimmick. Sa detalye ng ating balitang lokalidad, mga kaistan, laking tuwa na mga mamamayan ng Barangay Mapulot sa Tagkawayan, Quezon, makaraang ibalita mismo ni Mayor Carlo Illazor ang napipintong pagsisimula ng konstruksyon ng satellite market para sa naturang barangay Kamakalawa sa isinagawang barangay assembly, magkatuwang na inilatag ni Mayor Illazor at Kapitan Rogelio Ismas ang mga naipagawa,
isinasagawa at ipapagawa ang mga proyekto para sa mapulot, kabilang narito ang 1,2 milyong piso na halaga ng ginagawang kalsada na pinondohan ng pamahalaang bayan. Ayon sa alkalde, bawat taon ay isasama na sa budget ang road construction patungo rito at pasasaan ba niya at matatapos din ito. Dagdag pa ni Mayor Eliazar na ayon sa standard ng DPWH, ang lahat ng ipapagawang kalsada sa bayan ng Cagayan upang uniform ang size ng mga ito kapag natapos na sa iba't ibang barangay. May halos 1 milyong piso ding pondo na inailaan sa Barangay Mapulot ngayong taon mula naman sa DSWD Pamana Program. Samantala, isa sa mga malalaking programang nabanggit ay ang hiniling ni Kapitan Ismas kay Mayor Eliazar at Vice Mayor Danny Liwanag na magkaroon sila ng talipapa. Ang nasabing proyekto naman ay inilapit ng 2 lider sa tanggapan ni Congresswoman Dr. Helen Tan na agad namang natugunan sa pamamagitan ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa halip na talipapa, isang satellite market na may halagang 5 milyong piso na ang ipapatayo dito na posibleng magsisimula na sa loob ng 2 linggo ayon kay Kapitan Ismas sapagkat nasukat na ito ng mga kontraktor. Matatandaan ding may 20 milyong pisong halaga ng proyekto ang Barangay Mapulot para sa taong ito mula naman sa RCSP ng DILG at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasama din ni Mayor Eliazar ang mga pinuno ng tanggapan upang ilatag ang mga pangunahing programa ng pamahalaan tulad ni Dr. Malcolm Remos sa pangkalusugan, Ms. Maria Zarina Año para sa livelihood at tourism, Ms. Rhea Rodriguez na kinatawan naman mula sa MSWDO at Konsihal Raymond Salvo para sa mga programa sa sektor ng agrikultura. Formal lang pinamahagi ng DILG Quezon Province sa 6 na dating kasapi ng armadong grupo na nagbalik loob sa gobyerno ang kanilang benepisyo na matatanggap sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program kamakailan. Ang kanilang mga natanggap sa ilalim ng programa ay ang gaya ng livelihood assistance na 50,000, immediate assistance na 15,000 at reintegration assistance na 21,000. Bawat isa sa kanila ay nakatanggap ng 86,000 na tulong pinansyal para sa kanilang magbabagong buhay sa ilalim ng pamahalaan. Samantala, ang Army's 2 o 1st Infantry Brigade ay patuloy na nananawagan sa mga iilan na kasapi ng teroristang grupo na patuloy na lumalaban sa armadong pakikibaka na bumaba na at magbalik loob sa gobyerno upang makapagpanibagong buhay. Lubos ang naging pasasalamat ng ilang mga magmamais sa lungsod ng Lucena matapos makatanggap ang mga ito ng mga fertilizer mula sa lokal na pamahalaan. Ang naturang aktibidad ay sinagawa sa Lucena City Government Complex na pinangunahan ni City Agriculturist Officer Melissa Litargo. Kasama ang representante ni Konsihal Anacleto III Alcala at Mayor Dondon Alcala na si Youth Advocacy Ambassador Kuya Mark Alcala. Tanging sambit ng ilang mga magsasaka ang pasasalamat sa suportang ibinibigay sa sektor ng agrikultura ng pamahalaang panglungsod, lalo't higit ni Mayor Alcala. Ayon kay Ginoong Crisologo de Mesa, Pangulo ng Corn Growers Association ng Barangay Bukuhan at Dumuit, dahilan sa tulong na ito ay mas kanilang nakikita ang halaga ng mga magsasaka sa Lucena. Aniya, simula noong nagkaroon ng pandemya hanggang sa mga sunod-sunod na pagbagyo ay patuloy ang pagbibigay ng suporta ng alkalde para sa kanilang mga pangangailangan upang mapalago ang kanilang mga pangkabuhayan. Ibinahagi rin ng isa pang pangulo ng samahan ng corn growers ng Barangay Izabang na si Ginang Aida Arnaez na malaki ang naitulong ng pamahalaang panglungsod kung saan ay namahagi ang mga ito ng kakulangan ng mga gamit upang kanilang maipagpatuloy ang pagtatanim sa kabila ng mga pansadlak ng kanilang kabuhayan dahil sa nagdaang mga kalamidad. Samantala, ang naturang aktibidad ay bahagi ng Corn Division Program ng Department of Agriculture kung saan
kasama ang City Agriculture Office at ang lokal na pamahalaan nagbibigay ng tulong sa mga magsasaka sa Lucena na naapektuhan ng mga nagdaang bagyo noong isang taon. Sa pagtatapos ng nabanggit na programa, personal na iniabot ni Kuya Mark Alcala ang mga abono sa mahigit 80 bilang na mga benepisyaryo nito. Bilang bahagi ng paglingap sa kalusugan ng mga mamamayan na mahagi ng gamot at nutrisyon, kamakailan sa Barangay Danlagan, Batis, Ginyangan, Quezon, si Atty. Mike Tan. Ito ay sa ilalim ng programang Serbisyong Tunay at Natural ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Nabatid na ilan sa mga ito ay food packs, medicine, BP aparatos na higit nilang kailangan upang mapanatiling ligtas sa anumang sakit ang ating mga kababayan. Ayon kay Atty. Mike Tan, ito ay mula din sa inisyatiba ni Congresswoman Dr. Tan kung saan parehas naniniwala ang mag-ina na ang kalusugan ay ating kayamanan kaya't panatilihing malusog ang ating mga pangangatawan. Umani naman ng papuri at pasasalamat mula sa mamamayan ang nasabing pamamahagi ng gamot. At sa lagay ng panahon, base sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, kanina alas 4 ng madaling araw, patuloy na umiiral at nakakapekto sa bansa ang easterlies o hanging nagbumula sa silangan ng nagdudulot ng maalinsangan at mainit na panahon sa malaking bahagi ng bansa. Asahan naman ang bagyang maulap sa maulap na papawirin na may isolated rain showers at thunderstorm sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Ay sa Pag-asa, wala silang nakikitang sama ng panahon sa mga susunod na araw. Sa balitang showbiz, mga kaistan, pinag-usapan sa social media ang sunod-sunod na litrato ng aktres na si Andrea Brillantes sa kanyang pagdiriwang ng ika-18 kaarawan kung saan makikita ito na mas fierce at tila sexy sa kanyang mga posts. Ngunit nang tanungin naman kung indikasyon ba ito na tatanggap na siya ng mga mature roles sa susunod niyang palabas, mabilis na tumanggi si Brillantes. Hindi rin umano niya makikita o nakikitang sexy ang mga nailabas niyang larawan lalo pat may istorya kung bakit ito nag-red lipstick. Pagamat hindi pa handa sa mature at sexy roles, inamin naman niya na gusto niyang i-level up ang mga karakter na pwede niyang gampanan. Ibinahagi rin ng 18 anyos na aktres at miyembro din ng Gold Squad na wala siya talagang balak na magkaroon ng dibo. Kaya naman, naisip niya na daanin na lamang sa photoshoot ang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. At yan po ang ating mga tinampok na balitang nasyonal at lokalidad ngayong araw na ito, mga kababayan, ika-18 sa buwan po ng Marso. O si Samuel Abril na. Lampas na ng kalahati ng buwan ng Marso. Kala ko naman April sa na naman. monitor ka pa nakatingin eh. Hindi. Hindi. So iniisip ko lang, napakaganda ng pinicture ng artistang yun. Kaya napatutod ako Oo. sa ating screen eh. Ha? Ganda-ganda ng artistang yun. Oo. So, 18 na, no? Mukhang 17 lang siya. Pagka 18 na kasi ang isang babae, total Aha. ngayon ay nasa celebration pa rin tayo ng Women's Month. Yan na yung medyo kung sa lugar ay peligro sa estado crucial. ng buhay ng ating mga kababaihan na kailangan po talaga ng guidance ng kanilang mga mahal na magulang. Oo. Sa bawat pagdedesisyon, hindi naman nangangahulugang nagdibo na. Ay, Yan yung, maalaya ka nang gawin ang lahat ng bagay. Kaya bilib tayo doon sa mga kapwa natin babae na kahit may edad na, nananatili, kinukonsulta po kung buhay pa rin ang kanilang mga magulang sa bawat mga masiselang bagay na kailangan po ng tamang Nasa pagdedesisyon. critical age na. Yes. Yung 18 kasi, di ba? So, maraming nangyayari pag ganyan mga age na kabataan. May mga kung ano nangyayari. Oo. Mabuti nga sana kung sa maganda, kagaya ng mga bilabag itong nakararami na kung sa maganda ay walang problema. Kung sa hindi, kung sa pasama ay hindi Ito sa pagtaas nga natin ng bilang ng tinatamaan ng virus dala ng COVID-19, ang sinasabi dyan, ang usapin ay hindi dapat lockdown ang solusyon, kundi disiplina nga ng bawat isa. Kasi kung magla-lockdown tayo, lalo nang mananamlay ang ating ekonomiya. Ay totoo ka yan sapagkat ano pang pwedeng gawin? Oh,
wala namang malaking pera ang gobyerno. So, Hindi ang tao kayang naman, sa gobyerno sustengahan. sa pag talagang walang-wala na. Diretsahan na yan sinabi ng ating Oo nga Pangulo sa ating mga Pilipino na kung hahayaan nating tumaas po ang bilang ng tatamaan po ng COVID, hindi na kayang magbigay pa ng ayuda sa pangmatagalang panahon, mga kaistan. Kaya nga sabi ng Pangulo, para madisiplina lahat, bigyan ng libreng face mask. Doon sa mga barangay captain, magbigay daw po kayo kasi kisa sa paulit-ulit na Pero yung gamitin yung mga luma. na face mask partner, even before, ginawa na po yan ng ating mga kaubayan. Si Congresswoman Dr. Helen Tan agad pong sinuportahan yung mga kadistrito niya na kababaihang mananahi na ang mga na-produce po na face mask ay pinamahagi naman sa ating pong mga kababayan sa buong lalawigan ng Quezon. Baka nakagamit na kayo o meron kayo diyang iniingatan, suot nyo kaya ngayon na kulay orange na face mask. Ang mga miyembro po ng iba't ibang samahan ng Rotary Club, ang Kiwanis Group sa pangungunan ni Ma'am Marilyn Mendiola na pagkalooban pa ang inyong lingkod ng face mask. Napakarami, even yung mga sektor ng ating kabataan ng bawat sanggunian sa kanilang barangay partner at mga kaserbisyong tunay at natural na mahagi po ng face mask. So yung panawagan na mamahagi ng face mask, yan po ay dati-rati ng ginagawa ng iba't iba nating mga organikong samahan at maging ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Kaya antayin natin yung ipamimigay ng gobyerno para doon sa ating mga maliliit na kababayan na talaga namang pagbibili ka naman, gastos pa rin naman talaga. Oo. Dagdag gastos pa yun. Yung face mask kasi hindi naman, lalo na yung mga hindi o non-reusable, kailangan Yung disposable. isang beses lang natin gagamitin, hindi po paulit-ulit. Pero meron pong tipo ng face mask, naka-indicate po naman yun doon sa plastic o sa lalagyan ng pagkabinili po natin kung po pwede po natin gamitin ang mga face mask na yan. So kung wise spender ka, siguro mas maganda kung washable yan. Pero ang tanong ay yung visa naman, talaga bang hindi ka makakalanghap, hindi ka makakapagpasa? Ang nakikita ko kasi problema dyan, sa totoo lang, magkano rin naman talaga yung isang plastic na face mask, ang laman yata niyan ay 12. Kung bibili niya ng karaniwang tao lamang, isang obrero, ay dagdag gastos pa yun. Kasi kung ibibili niyan worth 100 pesos, so pagkain na yun eh. So talagang hindi magpe-face mask. Parang hirap na hirap ka ngayon ha. Hindi ako. Kompleto naman ako sa face mask. Hindi pa ako nakabili sa totoo lang ng face mask na Kompleto yan. tayo. Simula po na nagkaroon tayo ng pandemya, mga kaubayan, dahil na rin siguro sa tulong po ng ilan natin mga kaibigan, pasalamatan ko yung Jmar Marketing, si Engineer Jmar Camonias, at kanya magandang may bahay, si Ma'am Sally Camonias. Nagkaloob po yan sa ating palatuntunan ng kanilang bagong mga imbento na face mask na kakaiba, maganda, matibay, at meron talagang, kaya naman sa halaga, syempre, bawin-bawi din tayo. Automatic, kung mataas ang presyo, expect po natin yung tibay niyan at yung ganda ng kapag ginagamit po natin. Ang galing, hindi lang pala mahusay yan sa paggawa, pag-produce ng kape si Engineer Camonias, even sa face mask talagang mahusay. Kaya nakita ng gobyerno na dapat magbigay ng libre. Kasi pinag-aralan nila na wala talagang pambili. Kung meron man, hindi pa priority. Lalo na ngayon, nire-require na magsuot ng face mask sa loob ng kanilang ng ating mga tahanan, lalo na kung maliit lang po yung espasyo. Hindi nga nasunod na magsuot ng face mask sa labas. Mamaya, pag-uusapan natin lahat ng yan, mga kababayan, lahat ng ating mga mahalagang dapat natutukan, tutok lang po kayo syempre dito sa ating palatuntunan. Magbabalik po, palatuntunan, Stand Up! Balikatan! Para sa Sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa Sulong, Quezon. Serbisyong tunay at natural.
Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at Kim Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon, serbisyong tunay at natural. Balik na po tayo sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan sa mga naiinita na, iniinit na. Sabi ng Pag-asa, mukhang mag-uumpisa na talaga ang summer, partner. Oo, taginit na ha. Kaya dahil po taginit, syempre, pagka kayo na-expose sa init at nais nyo magpa-beauty, magpaganda, magpaayos, magtungo lang po kayo sa Shantic Beauty Last. Nandiyan po sa bahagi ng Magallanes Street ha. Tapat po ng Edu BGs ha. Good morning ha, sa may-ari niya kay Bukal Romano talaga. Ito pong Beauty Lens na ito ay napakagaling ng pasilidad, napakalinis, malakas ang air condition, magagaling po ang staff. Ito pong Shantic Beauty Lens ay owned and managed by Ma'am Chari the Beautiful Reyes. Ha? At syempre, gaya po ng dati, walang sawa nating pinapasalamatan ang halos napakaraming tumutugay-gay, nanonood sa atin. Hindi lang natin pwedeng banggitin lahat. Ha? Lalo na ha, ito pong masisipag, maaga pa gising na. Si paring Manolo Reo ng BJMP, si Maring Rona Mejares Reo ng United Kingdom, si Miss Lilibet Sores ng SM City Lucena, si Miss Catalina Habrica, si Miss LB Abinido Tayka. Lilibet, the beautiful, the generous, the elegant, ha? Yan. Baka magtampo pag hindi ko nabanggit yun, ha? Of course, si Miss LB Abinido na nanonood rin yan. Yung Formaran Child Care and Development Center, palagi po nakasubaybayan. Itong ating mga kaibigan sa itong mga men in uniform, si General Natividad, Colonel Romulo Bong Albacea, nakagabi nakistoryahan natin tungkol sa mga pagkalito ng mga netizens sa pagmamaling akala ay mag-lockdown ng Lucena. Wala pong ganon, hindi po pwede yung ganon. Mababa po ang kaso natin ng COVID. Kaya wag po kayong maniwala sa mga maling naglalabasan sa Facebook. At good morning din kay Colonel William Angway, kay Colonel Erickson Dilag, ang ating Provincial Director, kay Ate Agnes Silardo. Magandang umaga. Kay Major Mar Platino ng Tagkawayan. At syempre kay Bukal Ola Eduarte na nag-represent kahapon kay Dr. Helen Tan. Siya yung tumanggap ng award ni Dr. Helen Tan mula dyan sa main campus ng SLSU, Lukban, sapagkat ginawaran ng parangal doon bilang yung gawad pagkilala ay pinagkalob kay Dr. Helen Tan at nirepresent nga ni Bukal Ola Eduarte sapagkat kaya ginawaran si Doktora ng pagkilala ay dahil doon sa siya yung may inisyatiba na magkaroon, siya yung author na magkaroon ng School of Medicine dyan sa bahagi ng SLSU. So, nirepresent siya ng gwapong masipag na si Bukal Eduarte. At good morning sa kanyang may bahay kay Mama. Anong pangalan nito? Cecil ba ang pangalan nito? Naku, nakalimutan ko. Ma'am Cynthia. Si Ma'am Cynthia. Good morning, ha? At syempre, sino pa? Itong Graphics Digital Video and Photo na nandiyan sa bahagi ng University Village, ha? Magtungo lamang po kayo dyan. At syempre, kay Engineer Florido ng Port DEO. Good morning, ha? Kay Villa Viana Resort, kay paring Alas Raka. Summer na, maraming magtutungo dyan, ha? Dyan po yan sa bahagi ng Tayabas. Kay Atty. Sila De Leon sa Kilusang 609 Gun Club, lagi nakatutok sa atin. Kay Miss Dan Cabangon, kay Mayor Marcing Gayeta ng Sariaya. Imaga pa na sa mga kanayunan na. Madilim-dilim pa pumupunta na sa mga kabundukan, sa malalayong sitio at nagdadala ng serbisyo rin niya. At tulad rin ni Kuya Mark Alcala, batang-bata pa napakasipag na. Itong panganay na anak ni Mayor Dondon Alcala na nag-65% sa survey ba? Maganda ito, ha? At siyempre, batiin din natin ng magandang umaga. Itong sila Kayla Arela, Ian Abuel, Artesa Villapando, si Josel Quindosa, si Labling Turgo, si Engineer Boots Bautista, at siyempre, kay Engineer Romel Sarmiento, kay Lumberjack Santican. Ito po yung mga nagpo-provide ng serbisyo sa Stan Lucena. Siyempre, kay Maring Laila Bilos, kay Paring Omar Bilos, kay Lilet Rivera Dicena, kay RG Angulo ng Gumaka. Maganda umaga po dyan sa bahagi ng Gumaka. At siyempre kay Engineer Lucis, kay Cesar Sargento, kay Auditor Gando, kay Engineer Ricardo the Playboy Diguinho, kay Engineer Roger Rehano, kay Jerry Lucy,
At syempre sa kanilang Pangulo, si Pangulong Boyu ng Belgian Boys, kasama yung kanilang si Chairman Emeritus, si Dem Baronia. Sino pang hindi natin nababanggit? Itong bayan, itong island town ng Quezon, palagi nakasubaybay pala sa atin itong mga taga dyan sa Quezon, nanonood sa Facebook or nakikinig sa radyo. Lalo na ito si Melvin Ulaybar. Sino pa? Si Mayor Sherry Clasio ng Quezon. Ganon din si Vice Mayor Leo Oliveros. At yung sangguniang barangay ng Cagbalogo. At saka siyempre, si Mayor Ping Reyes ng Perez Quezon ay palagi po yang nakasubaybay sa atin. Maraming mayors na palaging nanonood sa atin. Hindi lang po natin mabanggit sapagkat medyo kakapusin po tayo sa oras. Salamat po ng marami. At syempre, batiin din naman natin, partner, mga kaistan, ang mga araw-araw pong tinututukan tayo sa ating maliit na palatuntunan, ang palagian nating katuwang Philippine Information Agency sa pangunguna ng kaibigan natin si Sir Lito Heron and Kuya Roel Urinday. Good morning din sa bumubuo po ng Tagkawayan Teleradyo sa pangunguna ni Sir Rene de Villa at kay Ma'am Glenda Alpuerto ng 4K Quezon, kay Kuya Rapi Sarnate, kanina pa kumakaway, nakikita po kita, magandang umaga, kay Engineer Injimar Camonias and Ma'am Sandy Camonias ng Jmar Marketing ang gumagawa po ng masarap na Mar Cafe, kay Ma'am Evalor Araya of PTT Philippines sa mga gagamit ng Restroom 20, sila po ang namamahala niyan. Nasa bahagi po ng Barangay Dumuit, dito po sa lungsod ng Lucena. Mang Opelia Tras Palacio Real, Sir Algot Soleta, Sir June Salva, kay Konsihal Ellen Luminario, at sa magandang si Konsihala Arlene Hinobe ng bayan po ng Sariaya. Siyempre, nanunood din ang gwapong si Bagets Nadres ng siyudad po ng Tayabas. Magandang umaga sa kanyang napakagandang anak, Konsihala Paula Nadres. Kay Ate Malang Lucena, kay Ma'am Eder Tan, good morning. Don de Luna, kay Ma'am Percy Pinegas, Konsehal Dan Oriarte, kay Malorde Soleta, Sir Darius Castro, mula pa dyan sa bahagi po ng Real Quezon, at pasalamatan natin si Board Member Beth Shaw at ang kanyang anak na si Kuya Emerson Shaw, mabilis po na nagpadala ng tulong sa mga nasunugan po ng nasa 12 kabahayan sa bahagi po ng Barangay Kota, Kamakalawa, dito po yan sa lungsod ng Lucena. Kapag pagtulong po talaga, humanitarian at pagkalinga sa mga nangangailangan, maaasahan po ang best bet ng bayan. Bukal sa puso ang paglilingkod. Magandang umaga din sa mga masisipag na staff ng 3A Nature Farm sa Tikawa Hatbat. Matatagpuan po yan sa Barangay Hibanga, Purok, Guyabano, siyudad po ng Tayabas. Salamat po sa inyong lahat. At dahil hindi pa naman po tapos ang Women's Month, abangan nyo po sa mga susunod na araw. Marami po kaming mga panauhing mga sikat, mababait, masisipag na ina ng tahanan at nasa iba't ibang larangan po. Ito mga kababayang ito po ay abangan nyo sa mga susunod na araw. At sana'y sa pamamagitan yan ay mas maging inspirado tayo, no, na gawin po ang mga mabubuting bagay at makatuwang tayo para sa pagtataguyod ng maayos nating mga pamilya. Meron kaya tang mabanggitin? Marami Pahumalik ang ba yun? natutuwa, no? Kasi sa mga nakalipas na ilang araw, natukoy po ng ating palatuntunan na naghandog po ng medical mission sa mga isla po na bayan na sagop po ng tinatawag na POGI, yung Polillo Group of Islands, ang team ni Congresswoman Dr. Helen Tan. Pero alam po ninyo, mga kaistahan, sa last leg, pinakahuling araw kung saan ginawa po ang medical mission habang sakay po ng habal-habal si Congresswoman Dr. Helen Tan patungo sa lugar kung saan gagawin po ang medical mission kahapon ng umaga. Natanawan po ng kongresista na doktora pa yung nagkukumpulan ng mga kababayan natin sa Humalig, Quezon. Yung pala ay dahil partner sa merong nalunod na isang bata. So dahil isang nanay, isa pong manggagamot, nakikita niyo naman sa inyong mga TV screen ngayon o kaya hawak po ninyo ang inyong telepono, nanunood kayo sa magitan po ng account ng Stand Up Balikatan, isinalba ng doktora. So tinulungan niya. Tinulungan niya. So nalunod, ibig sabihin, muntik nang mamatayan kasi Oo. nalunod. Mabuti napadaan si doktora. Correct.
Ibig sabihin nadaanan lang niya, may incident nakita niya kaya tinulungan. Dumaan siya, sakay ng habal-habal Mhm. kasi sa mga lugar na yan, lalo na kung patungo ka po sa mga sitio, mga malalayo, hindi kakayanin ng four-wheel vehicle. Pinakamabilis na transportasyon, yung habal-habal na tinatawag. Mhm. So sakay po doon ang doktora, natanawan po niya at Mhm. ng mga kasama niya ng bumubuo po ng medical team, nagkukumpulan. So, pumunta siya dun Yun sa pala, lugar. may nalunod na pala. Oo, alam mo naman tayo mga Pilipino kapagka merong mga ganyang klase ng insidente talagang pinagtitinginan 'yan, Mm, eh, mm. 'no? So, Kaya talagang, sa madaling salita naisalba yung buhay. oo, Okey. ang galing. Very Kaya good. tuwang-tuwa yung mga taga-Humalig, Quezon na hindi lang pala nagdala si Mm. Congresswoman Doktora Tan sa kanila ng iba't ibang mga serbisyo, yung consultation, pre-urinalysis, pneumococcal para sa mga senior citizens natin, kundi parang anghel na nagligtas ng buhay. Nagsagip ng Oh, isang buhay, ng isang yes. bata. Na Timong marami pang maaaring gawin ng batang yan kung pagkakalupan pa ng ating okey. dakilang lumikha ng mahabang buhay at makakapangyari dahil sa nailigtas siya sa kapahamakan ni Doktora Tan. Ibig ko sabihin ay timing ano, Kaya dahil kung pala sigurado, na-delay ng daan halimbawa hindi agad napadaan si hmm, doktora, ay wala mawawala ang bata. inuulan ngayon ng pasasalamat ang account po Siyempre, ni Doktora Tan, hindi lang direkta mula doon sa mga magulang po at kamag-anak ng batang nalunod na yan, kundi sa marami nating mga kaubayan na tila talagang nakakatuwa na ang doktora, no, ay gumagawa po ng kaparaanan, no? Talagang alam mo partner, kahit naman mhm, sa mga bus, meron oo. tayong mga nurse sa helicopter, Yan, sa eroplano, mga pasahero, yung mga lulan yan. inaabot ng panganganak ano, Kahit nasa nai-save nila. tricycle, saan mang senaryo, saan mang lugar, yung call, no, yung talagang debosyon natin, kahit nga minsan hindi natin porte yan, gumagawa po tayo ng Mm. paraan, ano, para lalo na si Congresswoman Doktora Tan. Nakita niyang sa panahon na yon, kahapon niya ng umaga, ay kailangan po ng tulong niya. Malaking bagay yun sapagkat alam mo naman sa Humalig, ang wala naman diyang ibang mga medical practitioner siyempre, talagang ano Iba rin rin ng kasi bata, ang swerte rin ng bata. treatment na ibibigay ng isang doktor sa ganyang klase po ng pagkakataon. Although meron tayong hindi doctor by profession, pwede rin naman pong Mga gawin well-trained, yan, mga mga well-trained well-trained, po. Pero mga rescue. oo, sa abot talaga ng makakaya, yan at yan po ang gagawin ng isang tao sa At mga saka sitwasyon na makakita ng ganyan na kailangan ng tulong. At saka siyempre, hindi lang naman yan, yun lamang pagtungo ni Dr. Helen Tansan, napakalala yung sitio at 4 na araw yan. dala ng mga gamot at pagkain yung mga nasa malalayong Pulilyo. sitio. Ano pa ba yun? Bumalik, Hindi ba yung patnanungan. nakapag-save ka na rin ng buhay? No? Kasi nagugutom ang mga tao, wala namang masyadong ayuda. So dinalhan ni Doktora o ni Attorney Mike Tan, nakakapagsalba ka rin ng buhay Saka nun. yung gamot. Ayun, Kasi kung napakahalaga pa bibilhin ng mo yung gamot. gamot, ay talaga namang kakamot po tayo sa ulo pare-parehas. Kasi pagdating ng butika, ang kasunod niyan, bayad po yung kwenta, no? Kung magkano. Kung medyo malala yung sakit mo, di lalo ng yung bulsa natin, paano kung butas na, no? Walang laman na pera. Lalo nang problema tayo mga kaistan. Kompleto po ang medical team ni Doktora Tan kapag pumupunta sa mga ganyang klase ng lugar. Wala nang po problemahin mga kagaya po ninyong mabibinipisyuhan ng ganyang programa. Kung sana'y maraming doktor ay ganyan, ay ayos na ayos, walang Meron bayad. tayo mga doctor Libre, na walang bayad, mas libre. choice 'Di ba? talaga nila yung maging doctor at the barrio. Yung nasa masa talaga. Oo. Nakalubog sa masa. Tumutulong talaga sa mga yung pinakamalalayo ba, yung mga sitio. Mm. Pag talaga napuntahan niya ng mga nagme-medical mission ng mga doktor, parang Tuwang-tuwa, yung no? hindi lang papasko ang hinatid ninyo. Yung pamunuan po ng Southern Luzon Mm. ng State University, SLSU, main campus, ibig sabihin sa bayan po ng Lukban, ay nagbigay po ng sertipiko, plaque ng pagkilala kay Congresswoman Doktora Tan at tinanggap po yan dahil abala po ang kongresista, ang doktora, sa pamamagitan po ng mahusay na board member Angelo Ola Eduarte. Yung pagkilala ay dahil sa malaki
umano na naitutulong ni Dr. Tan sa kabuuan po ng operasyon ng SLSU. Gayon din yung pagiging author ng, kung inyo pong maalala, babalikan natin, isinulong po niya sa Kongreso at naging ganap ng batas yung pagiging libre na pag-aaral po, pagkuha ng kursong may kaugnayan sa medisina at isa po ang SLSU na magkakaroon po ng kurso na yan. So ibig sabihin ay kung taga Quezon, kapwa nating Quezonian, alinman distrito, hindi na natin kinakailangan pang lumayo at manirahan pansamantala ng 8 taon no, sa bahagi po ng Kamaynilaan. Kundi dito pa lang sa probinsya natin, pwedeng nandito tayo at the same time makakatapos tayo at magiging isang ganap na doktor. Okay, at yan ay nabanggit ko nga kanina, nabanggit mo na rin, okay na yan ha. At yung kahapong hindi ko natapos, bigyan ko lang ng kaunting yung case ni Governor Danny Suarez, ni Congressman J.J. Suarez, ni Bukal, Rodora Doraytan ng 4th District at nung kanyang may bahay na yung asawa niya, si Jason Tan, kinasuhan sila sa ombudsman ng dalawang mga dating matataas na pinuno ng CPP-NPA sapagkat sinampa sila ng reklamo nigil nga sa mga paglabag dito sa anti-terror law. So hindi yan ako natapos kahapon at yung binabanggit ko kahapon na si Bukal Rodora Tan ano ang idudugsong mo? Ang binakrowd natin siya. Siya pala ay even nung estudyante pa yung activism mahilig na siya sa ganon. So, meaning, campus ano siya? Ibig mong sabihin, ang isang tao na sa kanyang murang edad, halimbawa nag-aaral sa tertiary level, ay nagiging... medyo ano na pala siya, medyo, medyo aktivista na siya. Pero hindi ko sinasabing... mapag-obserba sa nangyayari sa ating pamahalaan. Pagdating ba ng araw ay magiging kalaban ng gobyerno? Well, hindi natin sinasabing gano'n siya. Ang sinasabi ko lang, bakit si Tatandaan mo, marami tayo nasa pamahalaan ngayon na aktibo sa kanilang mga nakalipas na taon sa pag-question sa kung ano po ang ginagawa ng mga past administration. Alam mo yung mga nung makikita mo nung araw nasa karsada, sigaw dito, sigaw doon, rally, marcha. Sa tutuloy gusto lang mapapiso sa gobyerno. Hindi naman siguro lahat. Hindi, marami ng mga nagagaganyan, nagrarally-rally nung mapapunta sa gobyerno, tahimik Hindi natin masasabing mayorya ng mga sumisigaw at hawak po ang placards sa mga eskwelahan. Alam mo, ang una dyan, na kung bakit tumataas yung pagiging observer at pag-question ng isang estudyante sa universidad, alinman na kolehiyo, mga kaistan, ay yung patuloy naman na pagtaas ng binabayaran na tuition fee. Yan yung isa sa mga nire-raise na issue. Alam mo, siyempre, hindi natin pinapangkalahatan na ganyan. Pero may marami na akong nakita na sa campus pa lang, rally-rally rito. Moses mo, empleyado ng administrasyon. Ay, Diyos ko por santo. Nasa pagpili naman natin kung saan po tayo mas magiging maayos yung ating pagtatrabaho at magagamit yung ating kahusayan, yung ating pagiging eksperto sa isang bagay, kung sa pribado o sa pampubliko o kaya naman ay sa pamahalaan mismo. Pero choice naman nila yun. Ang inisip ko kasi, bakit si 4th District Board Member Rodora Tan ay nalilink sa mga makakaliwang grupo sa terorista sa CPP-NPA. Pero alam mo, kaya ko lang naitanong niya na nabanggit siya sapagkat pinag-aralan ko yung background niya. Siya pala nag-aaral pa, ay medyo buglos kamao na siya. Ang tinitingnan ko dyan, mga kaistan, ay yung punto na ang knowing Southern Luzon Command o ang kabuuan po ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas, idagdag pa natin ang pambansang pulisya, hindi po magsasagawa ng magkasama na magkasanib na puwersa ng operation ng hindi po dumaan sa masusi nilang investigasyon. More or less, mas malamang po doon sa binabanggit ko, may tama. No? Na kaya po ni-raid yung kanyang tahanan sa bahagi po ng Atimonan, Quezon, ay mataas talaga yung posibilidad at nakitaan po ng ebidensya na doon nga talaga tumutuloy. Kung isang beses lang, pwede pa siguro natin palampasin yan sa parte po ng mga otoridad. Pero kung madalas, pabalik-balik, maaaring may ugnayan na po ang nagmamay-ari ng lugar at yung tao na nagpupunta mismo. Sabi ko nga, bakit nung oras na raidin at yan naman ay may papel, ay bakit hindi inaresto itong si Bukal Rodora Tan?
O, di ba maliwanag dun sa report na Kaya nga, sinasabing may tumawag na mataas na leader ng Hindi, probinsya natin? ang sinasabi ay nakailam dito, di umano si Governor Danilo Suarez at Oo. kinausap yung operating unit na kumbaga wag nyo arestuhin yan. Parang ganon, ha? Hindi natin mabagit yung exact na binanggit. Pero halos ganon yun. Eh dahil ba Hindi sa tawag hindi na yun? nadala ng pulis si Bukal Rodoratan dahil nga nakailam si Pero ang Governor. SOP dyan, dapat dinala. Dapat dalhin. Awan ko, Inanyayahan, no? Dapat inanyayahan po. awan ko kasi yung provincial director at that time, alam mo na, medyo kaibigan ni Governor, kaya siguro napakausapan pero ni sa Governor. batas naman natin, pagka mga nasa ganyang klase ng sitwasyon, wala namang kaibigan dapat Ay, hindi. Yun ay dapat ganyan, ganon. Pero hindi Magka-separate nangyayari yan. naman tayo ng task, ng trabaho. Alam mo, isang papel-papel yan. Pero sa totoong buhay, pag ikay provincial director, under ka ng Governor. No, At hindi makareklamo. dapat sa lahat ng pagkakataon. Hindi, At under dapat the din naman, DLG. ang mga namumuno sa ating pamahalaan ay magkaroon ng hiya na hindi natin dapat saklawan ang trabaho ng ibang mga profesyon. Ay, sana hindi nakapangyari yun. Dapat si Bukal Rodoratan ay naaresto kung yan yung sinasabi mo yung Kanya-kanya tayo ng gawain. Bagamat meron pong koordinasyon sa marami rin pagkakataon. Importante din yun. Dapat kasi ang SOP dyan, nahuli. Ma'am, kumbaga Bukal Rodoratan, pasensya na po ha, sumama po muna kayo sa presinto. Hindi po naman ibig sabihin, i-detain kayo. Kaya gusto nila po namin kung bakit may mga NPA na pinaghihinalaan, na nag-stay sa properties mo, sa bahay mo. Dapat ganon. So, hindi ngayon ang ginawa ng kapulisan natin noong panahon yun. Kaya nagka-abi-aberya ng ganyan. Ayan, hanggang at the end, nadamay pa si Governor Suarez kung gano'n katotoo yan na nakialam. Hindi naman, alam mo ako, naniniwala ko na pwedeng totoo yan sapagkat tao nila si Rodoratan Tao nila si Bukal Kaya pwedeng nakialam talaga dyan si Gob at siyempre, yung mga pulis na pe-pressure din yan. Pero nakikita ko yung punto mo na ginagawa talaga ng ilan yan. Yung halimbawa, siyempre may leader ka at nasadlak po sa ganyang klase ng sitwasyon, tatawag ka doon sa kinikilala mo na maaaring makatulong sa iyo. Ay, Yung mga ganyang unang-una, tagpo, di ba? hindi naman natin isinasa isang tabi po, pwede po talagang mangyari yan. Ay, unang-una, sino ba naglalagay sa provincial director? Sino ba ang namimili? Sino ba nagre-recommenda? Hindi ba yung governor? Pumipili Diba? lang, Kadalasan pero ganun hindi yung ka naman practice. mapapapwesto sa ganyang klase ng posisyon kung hindi ka rin naman dapat Ay, deserving ka naman, siyempre. Pero, I mean, ang governor ay may kapangyarihan na mamili, mag-recommenda. Halimbawa, napili si Putput, Colonel Putput. Di siyang ilalagay. Ngayon, pag napisto ka ni governor, Putput, ha, bata, huwag mong pakialaman to. Akin yan Ikaw ba naman, si provincial commander, di ka susunod, inilagay ka sa pwesto. Gusto mong malasing ka, pasisiba kita. So, hindi mo masisi ang pulis. Ginagawa ng pulis at tungkulin nila. Kaya lang, may pressure sa politika. Ugat naman ang usaping ito pinag-uusapan natin ay yung pagbibigay umano ng suporta ng ilan nating mga elected officials kung saan mula po naman sa umpisa ibawal. Kagaya niyan Mali. Kagaya niyan hindi naman sa totaling binibintangan natin si Bukal Rodoratan ng 4th District na asawa ni Jason Tan na kaibigan ni Governor Danilo Suarez na nakakakuha ng kontrata halimbawa diyan sa Kapitolyo, di umano ay papaboran talaga. Pero alam mo, ako yung nalulungkot sapagkat hindi ito dapat mangyari sa ating lalawigan, sa ating mga opisyalis na sila pa yung napapagbintangan. Paano matatapos ang problema sa insurhensya sa probinsya natin? Tayo na lang ata yung nananatili sa bahagi po ng Rehiyon 4 dahil sa nakalipas po na ilang linggo na ideklara po na insurgency free na ang kalapit probinsya natin ng Batangas. Sa mga nakalipas po ilang taon, insurgency free na rin ang probinsya po ng Cavite at the same time ang Laguna. So tayo mga taga Quezon, nahuhuli na naman. Kaya nga, itong si Solcom Commander at National Task Force spokesman, General Jun Parlade, talagang nasakit ang ulo sa gitong mga problema ng mga politiko. Kasi hikayat tayo na kampanya magbalik ng loob. kampanya. Isurrender natin ang mga armas. Tiklupin natin ang ating ideolohiya at paniwalaan po natin ang ating pamahalaan sa adikaing mapaganda ang kalagayan ng bawat mamamayan. Pero meron naman palang nagbibigay ng suporta ng mga halal ng ating bayan. Paano matatapos to? Yun nga, medyo masakit-sakit niyan. Nasa gobyerno ka, tapos naman pala, di umano. Sa Mulan ay nga di ba? Kahapon, dun sa balita natin, nagkasagawa sila ng rally, peace rally, dala ng mga Mulanayin yung placards na ayaw nila, tinatakwil ang NPA. Oo nga. Kaya nga, halimbawa, kagaya nung kung sino mang gobernador sa ibang lugar halimbawa. Meron nga ako isang kilala kalapit So dapat kalapit seryosohin probinsya lang natin natin. Maging sincere tayo.
Kalapit probinsya lang ha, nung panahon na ang commander ng 2nd Infantry Division, walang iba kundi si General Eric Parayno. Anong ginawa? At saka ang brigade commander nun ay si Colonel Boyet Burgos. Arnolfo Oh, Burgos. si Boyet Burgos na ngayon ay commander dyan sa parte ng Tarlac. Nahuli niya Oh. yung dalawang NPA. Kaninong armas yung galing doon sa dalawang NPA? Galing sa isang mayor, Oh, sa hindi isang sa akin. bayan sa Batangas. See? Inamin sa akin ang pamunuan ng 2nd Alam mo ang Infantry Division realidad na naman. galing sa mayor. Sino ba ang mga nagbibigay ng sakusakong bigas at pera na panggastos sa kanilang pangailangan? Mga opisyal din ng gobyerno Ay kaya lang, natin. pagka ganyan kayo ng ganyan, Oh. ay baka hindi ka manalo kongresista sa 4th District sapagkat baka mamaya mausisa mo, nangangampanya ka, ay pupusasan ka. Malapit-lapit na siguro yung panahon na sinasabi Mabigat yan, ng mabigat. AFP natin na papangalanan nila. Sayang, masisira ang pangarap ni Rodora Tan. Oh. Wag mo nang ituloy bukal sapagkat pag ganyan lang napapagbintangan ka, ako'y naawa siya, mabait ka Sipag pa naman. naman yan, Masipag ano? naman niya, kaibigan naman natin yan. Magaling nga yan eh. Lalo kung umiiyak, ako ngayon nadadala, emotionally, ako'y naapektuhan. So, ganun lang? Oo, umiiyak ako kasi kaibigan ko yan, si Rodora. Yun nga lang, napalig sa NPA, kaya nga, at pag binibiro ko, good morning, Commander Doray. Sa Rodora mga Tan. susunod na araw po pa rin natin ipagpapatuloy yan, ang ating mga mahalagang pinag-uusapan. Siyempre, kagaya po ng dati, mag-iiwan kami ng mga mahalagang salita na magiging gabay natin sa ating araw-araw na paggawa, kagaya ng ang taong mapagkumbaba ay madalas pinagpapala. Ang taong mapagmataas ay madalas minamalas. Kaya, kahit anuman ang marating sa buhay, dapat manatiling mapagkumbaba para ang biyaya ay hindi mawala. At dito na naman nagtatapos ang isang edisyon ng ating palatuntunan. Ako po, si Celine Tutur. At ako naman po, si King Formaran, para sa programa. Stand up! Balikatan! Para sa sulong, Quezon! Wala nang atrasan, wala nang lipatan. Tuloy na ang Balikatan. Araw-araw, tuwing umaga, serbisyong tunay at natural. Kasama ang inyong umaatikabong tambalan, Celine Tutor at King Formaran sa programa Stana Balikatan. Stana Balikatan para sa sulong Quezon. Serbisyong tunay at natural.